Dako natin ngayon si Governor Marilu Cayco ng Batanes. Gob, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali po. Apo. Magandang tanghali po sa inyo at saka ho sa mga nakikinig ho sa inyo. Apo. Alam namin medyo matindi yung iniwan sa inyo ni Karen. Ito na naman, parating na naman si Lawin. Kumusta ho kayo dyan, Gob? Ang malakas po ang tumama ho sa amin yung Typhoon Ferdy. Yung Typhoon Karen, hindi ho masyado. Hindi masyado? Opo. Wala ho kaming, sa awa ng Diyos, hindi ho kami, parang ordinaryong tag-ulan lang ho sa amin yung Typhoon Karen. Although alam po, namin... dito ho naman sa Typhoon Lawin, hindi ho namin, sa ngayon po ay kulimlim lang ho dito, pero wala hong masyado, hindi ho malakas ang hangin at saka ulan. Pero ganun pa man, ay binigyan ko na ng instruction ang lahat ng mayors, barangay chairman, at saka ho yung PDRRM SICO na magbigay ng assistance sa lahat ng constituents nila to brace up and harness their houses. Magtali ho dahil nabigyan ho kami ng Office of the Civil Defense ng nylon ropes. So lahat ho ng light materials sa bahay ay talian na ho. Tapos secure lahat yung livelihoods nila para ho dito ho sa padating na, kasi hindi naman kami directly hit, pero napakalawak kasi ng sakop ho ng sirkulasyon. Sirkulasyon ho nung Typhoon Lawin. Kaya ho, pinaghanda ko nung ano pa ho ako nagbigay ng memorandum, October 17 pa po. Tapos ho, from time to time po, nagbibigay ho kami ng update sa mga mayor saka ho sa mga barangay kapitan para ho makahanda ho sila. Opo. Pero Gob, kansilado muna mga biyahe papunta dyan sa inyo, no? Hindi po. Hindi naman. Mayroon ho kaming flight kaninang umaga. Dalawa po, okay. yung Skyjet sa Philippine Airlines. Tapos maaraw pa kasi dito. Pero sabi ko nga, ganun din ho ang nangyari sa amin doon sa Typhoon Freddy. Maaraw pa ho. Pero pagdating nung gabi, doon naman ho kami binugbog. So, anong tawag dito? Kaya pinaghahanda ko talaga sila. Talaga. Wala ho rin kasi kaming komunikasyon sa radyo dahil nasira po. So, ngayon ho, ang ginagamit ho namin mga megaphone so para i-inform yung mga tao. Tapos po, yung yung mga... kami naman ho, wala ho kaming problema, nakahanda naman ho kami. Mayroon naman ho kaming enough na pagkain at saka yung fuel, okay naman para sa Napocor. So, tapos ang mga tao ho na malapit sa sa coastal area ay pinaano na ho namin sila, pinalilikas ho. Binigyan ho namin advice para lumikas ho sila. Pero dito ho, hindi ho masyado maraming nakatira ho sa coastal areas dahil alam naman ho nila pag dumating ang barko, ay ang bagyo ay malakas po. Apo. Anyway. Tapos po yung mga nasa mga isla, na-inform din ho namin, na-update ho rin namin sila nung weather forecast. Ang totoo niyan, Gob, kung may dapat mag-aral tungkol sa kahandaan sa bagyo at iba pang uri ng kalamidad, model pong Batanes eh. Sa inyo kami dapat mag-aral. Dahil very resilient ho yung mga mamamayan at kayo din ho, ang local government, talagang praktisado sa mga ganitong klase ho ng mga kalamidad. Opo. Para hong... kasi dati ho, typhoon pass ho ito nung araw pa ho. Kaya ho, natutunan ho namin sa mga matatanda ho yung pagka-resiliency ho namin dito sa Batanes. Apo. Anyway, just the same, Gob. Ingat din po. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Apo. Ingat po. Maraming salamat. Si Governor Marilu Cayco ng Batanes. Ang Batanes po nasa dulong bahagi. Ito ho talagang regular na dinadaanan ng bagyo. Sa 21 na bagyo na dumadaan sa Pilipinas, for sure, siguro mga 1/3 dumadaan dyan po sa lalawigan po ng Batanes.